Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat, ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Kaliban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng elections campaign for national positions. Starts February 11 to May 10, 2025. Nagsisimula na yung ating kampanya ng eleksyon. So, saan ito yung ating tinunong topic ngayon? Nung pang February 11 at magtatapos yan May 10. Doon sa national. Doon sa mga senador at saka party list. Yung sa lokal, yung mga mayor, vice mayor, yung mga konsyales ay yung mga congressman ay sa susunod pang darating na mga panahon. So, abala ang mga kandidato for national positions mula senador at party list sa pangangampanya sa buong bansa. Kompleto ang pambato ng ating administrasyon. Marcos at iba't ibang partido at oposisyon. Yan. Yung mga kandidato for senator sa party list ay ayon. Tingnan natin yung ating article. Ito nakalagay doon yung links. So ngayon ay yung pambato ng ating administrasyon Marcos ay ito. Nangunguna si dating DLG Secretary Bentor Abalos. Si dating Makati City Mayor Abby Binay, si former Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, former Senator Pampino Lacson and Manny Pacquiao, Senator Ramon Bong Revilla, former Senate President Vicente Soto, Senator Francis Tolentino at Party List Representative Erwin Tulbo, and last Piña Representative Camille Villan. So yan. Yung iba rito ay former at mga nanunungkulan itong mga ibang mga senador dito yan. Kagaya nga nitong nabanggit natin kanina. Ang former itong Senator Lacson at saka Manny Pacquiao at saka Tito Soto. Pero yung iba ay mga nanunungkulan ngayon na re-electionist at saka itong si DILG Secretary ay nitong nakarampata. So ngayon ay siya ngayon ay kandidato bilang senador. So ngayon dun sa partido naman ni Pangulong Duterte, PDP Laban, ay itong Senator De La Rosa at Senator Bongo at itong si Sagip Party List Rodante Marcoleta, Attorney Jesus Hilario Jr., Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bondoc at si Actor Philip Salvador at saka si Pastor Kibuloyan. Yan yung mga pambato ng PDP Laban sa Pangulong Duterte. So yung sa Makabayan naman ay si Lisa Masa, ex-NAPC Chair, si Modi Floranda of Piston, Mimi Doringo of Kadamay, Jocelyn Andamo of Filipino Nurse United. So Ronel Arambulo of Malacaya, Daniel Ramos of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, si Teddy Casino doon sa Bayan Muna, at Jerome Adonis of Kilusang Mayo Uno, Representative Arlen Brosas of Gabriela, Franz Castro of ACT Party List, at Amira Lidasan of Sandugo Movement of Moro Indigenous Peoples Community for Self-Determination. At doon naman sa mga ilang mga party list, ito yung mga ilang kandidato para sa party list. Itong ACT, party list, Gabriela, Akbayan, Bayan Muna, yan. Kagaya ng mga Tupad, Buhay, party list yan. Yung kay Manny Pacquiao na party list, at iba't iba pang mga party list, etc. etc. So,
Kagaya ng 4-piece, meron din. Yan. So ngayon, ang The Critics Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. Association ito ng simula ng kampanya 2025 ay ating sinusuportahan yung ating eleksyon 2025 o right to suffrage at ang kampanya na ito at naway maging patas ang lahat sa prosesong ito at iwasan ang paglabag sa COMELEC rules at batas, lalo na at mabibigat na krimen in campaigning. So yun. So sana ay sumunod at maging patas yung lahat ng kandidato, lahat ng mga supporter at ang lipunan Pilipino sa election 2025 from sa senatorial, party list, yan, at hanggang sa mga lokal. So sana maging patas lahat at sumunod sa COMELEC rules, legal na kampanyahan yan. Iwasan yung illegal na paglabag sa COMELEC rules at paglabag sa batas in campaigning, lalong-lalo na yung mga mabibigat na mga krimen, na mga pumipinsala, na mga kapwa kandidato at maging mga mamamayan for in election campaign. Yan, maraming panuntunan yung COMELEC para typical sa mga election materials at maging sa social media ay may iba't ibang platform na maaari mangampanya na authorized ng ating COMELEC. Kagaya ng Facebook at dating at dating X, dating Twitter, etc. etc. So yun yung yun yung pwedeng ka mga Facebook X, pwedeng ka mangampanya rin sa dating Twitter. So ngayon kinakailangan para mapaparehistro pa yung mga kandidato, party list sa COMELEC para autorisado sila makapangkampanya yata sa mga platform na. Pero siguro naman po pwede naman yung halimbawa kagaya ko na o sino man tao na mayroong account sa halimbawa Facebook, Twitter, pwede nilang ikampanya yung kanilang mga napipintong kandidato, di ba? Ayan, pwede nga dun sa X, Twitter, but siguro yung mga netizen ay pwedeng ikampanya nila yung kanilang mga susuportahang kandidato doon sa kagaya nito mga platform nito. Siguro pwede yun without pagpaparegister na ikakampanya mo itong halimbawa party list na ito o itong mga kandidato na ito. Pwede kang mag-post siguro na mga sinusuportahan mo na ito, di ba? Sa mga yung mga social media na yan. So may mga na-comply na nag-register sa document dito at ilan na yung mga hindi. So ayon sa COMELEC, nag-comply yung iba para diyan sa pagkampanya sa Facebook at saka doon sa siguro para mayroon silang sariling diyan sa Facebook, parang sariling page siguro para sa kampanya. So siguro pwede na yung halimbawa kung may account ka, post mo doon. Gusto kong iboto si ganito, si ganyan, di ba? Mga ganun. O ikampanya, iboto natin 'to, di ba? Pwede naman 'yon. So ang sambayan ng Pilipino ay limiin yung pagkilati sa mga kandidato sa pagkasenador at party list upang magkaroon tayo ng mabuti at mahusay na mga leader sa ating bansa na mamamahala at kikilala sa ating mga karapatang pantao. Yan. So, pumili tayo ng mga mahuhusay na leader na mamumuno at mamamahala sa atin ng mabuting pamahala. Na may respeto at kumikilala at ibinibigay yung ating karapatan. Sabi, mamumuhay tayo ng maayos. Kung ngayon yung leader natin. If not, magkakaproblema tayo sa karapatang pantao natin. Kung ang papairarin nila ay yung mga nais nila ng mga pamamahala na hindi kumikilala dito sa ganitong karapatang pantao o hindi sila mahusay sa pamamahala. So, reklamo yung mga illegal na mga nasasaksihan sa kampanyahan kagaya ng vote buying, yan, etc. So, naway sumunod ang nasa COMELEC rules upang maiwasan ng krimen at kapahamakan. So yan, kung maging ang ating mga mamamayan, kung mayroong ganyan na illegal, reklamo natin sa COMELEC or sa kinaukulan na mayroong vote buying, etc. Para ma-actionan nila ng kinaukulan. So yung muli ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Santa Maria ay
magliwanag sa lahat ng kandidato at mga mamamayan na maging patas sa eleksyon at maluklok ang siyang dapat maging leader ng bansa. Sana gabayan ng banal ng Panginoon Diyos ang pagpili natin para makapili tayo ng mahusay na mamumuno sa ating bansa. Yan. Tayo ay manampalataya sa Diyos at tayo ay gabayan niya sa pagpili ng tamang kandidato at kung tayo pabili ng ating kandidato, kung tayo man ay naghihirap, magluklok tayo ng mahusay para mabili yung karapatan natin at tayo ay mamuhay ayon sa karapatan. Yun ang pinakamaganda nating asahan. Yung boto natin na mayroon tayong leader na pre-respeto ng mga karapatang pantao. Yan. So muli ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang lahat, ang bansa, mula pamahalaan sa bayan Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, iwasan yung mga abuso, pamahalaan ng matuwid, at iwasan yung katiwalian at pang-abuso sa mamamayan. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, suportan yung pamahalaan sa mabuting pamahala, pagpapairan ng karapatang pantao, pagpapairan ng patas na hustisya. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng patas, protektado ng ating pamahalaan at walang naagrabyado at isa lahat ay tayo makapamumuhay nung ayon sa ating karapatan o maunlad at tayo ay makakapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Sa praktika natin ng lubos ang ating mga relihiyon o ating mga pananampalataya. Kung tayo ay may mag-aanap pamumuhay, maunlad at protektado. So, yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuos naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo. Opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at maganda yun.